Since empleyado nyo ito, I'm sure you have records of the cases of Santiago and also DOJ. We will ask kung merong criminal cases ito si Enriquez. Yes, Your Honor, I will comply. In fact, I have all the documents with me. Okay, please submit to this committee. Yes, Your Honor. And also, Napolcom, Yes, Your Honor. ikaw rin, Eric Santiago, sinasabi mo, hindi lang yun ang kaso mo, mas marami pa. Bigyan mo dito lahat ng kaso mo para malaman natin kung sino ang astig. Ha? Sige, thank you. Mr. Chair, yes. Topic. Ano status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir, under appeal sir. Walang conviction? Yung robbery extortion sir, under appeal po. I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Na-convict sir, pero join the club. Thank you sir, salamat po. Welcome. Thank you sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, yung Mr. Chair. conversation ninyong dalawa? Mr. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Chicoy. Yes, go ahead. We just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV Recording in in his house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. yun po nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa kagusto nating iputol doon o nagkataong yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and number please submit to this committee the unedited recording of your yes, CCTV. Your Honor. And number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi sa po. pagkakarinig nyo. Opo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga-Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. We will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman
naman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, Ah? ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi dali, ko po order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa iyo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong ganon. And we expect also na yung opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha. Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako. At nabigla lang Mr. po refrain ako. from doing those personal one. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. You want to say something, Senator Jinggoy? Are we done with the gentlemen, si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Before I proceed with the question, Your Honor? Siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa kabilang linya. Sige. Kung okay lang. Yeah, Mr. Pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, yeah, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, I need to present my preliminary statement first to tell all. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Sige, go ahead. Please, You With the can permission of deliver. the chair. Yeah, go ahead. Magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person, but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands. Echoing the wise words of Senator Chis Escudero, during the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth, like love and laughter, cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun, visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me Kuya even though he is older than me. Being called Kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me Kuya,
for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon, umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungang paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Direktor General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestihiyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department. Habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran, tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ang sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ako sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit 4 na taong paghihintay, ako ay pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Direktor General ng PIDEA, na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin. Kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa humigit kumulang 4 na milyon. Ang desisyon ay naging penal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ Office of Cybercrime hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinurong ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today, the impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka nang wala sa PIDEA, wag ka nang makialam. Pinayuhan ko siya na wag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Weeks leading to April 30 Senate hearing, apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I asked Morales to bring with him copies of documents, kung meron ba talaga, sworn statements of his confidential informant, or at least pictures man lang to support his claim. Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ang sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled, ulitin ko po, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage, in his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po. Thank you. Bago ka namin tanungin, pakinggan mo natin itong kabilang linya. Ha? Yes, Kabilang linya. Mr. Senator.
kabilang linya ng telepono. Recording in Nakikinig lang yan progress. Bago ka magsalita, Picoy, alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni Morales? So, wala sir, wala po. Hindi mo alam? Hindi ko po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. Biglang may... Hindi mo rin alam na naka-speakerphone yung cellphone ni Enriquez? Hindi po sir. Hindi mo alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita mo. Yes, sir. Yeah. Pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, sir. Na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi na yan babarilin, at maraming paraan para patayin. Am I correct? Yes sir. Yes, Kasi, sir. had you known na nakikinig si Morales, hindi mo sino sabihin yun. Hindi sir, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna to sir, o sagutin ko muna yung sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya sir, mas marami pa po ako sasabihin. Mas ano po. Sir. mas malala pa. Yes. Mas malala pa. Para believable sir. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Go ahead. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PIDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa kagalang-galang na Senado ang wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na sir, di ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang sir eh. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni ex-agent Morales. Nandito po yon. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang dalawang ang gusto kong patunayan sir eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po ako. Kasi... So you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-imbestiga ng katang-isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw dahil sa mga dala. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Huwag ka na maghanap pa ng ibang dagdag linaw. Please explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy at saka kay... Katang-isip na... Kasi actually sir, hindi naman para hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun.
Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! O, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabula kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon. Yan ang Mali po, lumalabas hindi po kayo sinasabi mo eh. Hindi po kayo dapat kong bulahin. Hindi sir. ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganun kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka kaso mo, yung kaso mo, wag mong pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagkapulis. I understand, Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Yes. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Sabot ko, sir. Anong Bisaya man ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin, por maro, taga Davao. Dili tao, sir. Ay. Ay. Now, please, continue. Explain your side, yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, bakit mo nasabi yung mga bagay na yun. Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig mo sabihin? Sir, actually, sir, naririnig-rinig ko lang sa YouTube yun, sir. You play, kumsek, you play. Baka sabihin naman, hindi, ibig sabihin, sir. baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Kumsek, please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam. Sir, ginamit ko nga. O, ginamit mo? ko nga, sir, kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Naririnig ko po sa YouTube lang yan. Yung Lam, si First Lady, si James. O kaya nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi, pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Nga po, sir, anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasing may mga dokumento po kasi kung dala. Kasi, sir, kung napapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento dala mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung magsinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag Kasabot mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko, sir. Kasabot ko. Kumsik, i-play mo nga yung may sinabi siyang Lam. Huwag mong sabihin, bunda mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Okay? Kasi nga yung mama, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, okay? Huwag kang Kaya nga ganito, padre. Kaya kung Narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo. I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago?
Binubula ka lang niya. Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom days, hindi ko po makuha, malaro po siya eh. Malaro po siya, malalim. Malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami, papasakayin niya. Hindi Ang po. babaw mo. Ikaw, nalalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na Baka ang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay kuno, mapapil-papil, yan ang lalim sa'yo? Malaliman ka niyan? No, Your Honor. I've been with him with Napolcom for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, Mr. Senator. Do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa Hindi, yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, Para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga-DOJ ka eh. Huwag mo sabihin, Expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po ako mga imperfections. Okay? Okay, so Yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even kuya, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit dinadamay mo ang pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ng istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para ipatawag kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention Actually, mo. sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung Yes, sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para may pakita ang wow. Ganun ka-genius pala mag-tirada. At dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Yes, sir. Yes, sir. Ha? Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi Yes, mo, sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, Sabi sir. mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero No, kung sir. walang video yan, hindi mo dideny yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yun, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin pwede sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga po ginagawa. Hindi ka na maka-atras kasi kausap mo, mayroong telephone number sa'yo, kayo nag-usap. Pero, sir. Akala mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot git kayo. pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumentong palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-utos sa'yo na pasakayin mo si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo! Yes, sir. So, you're a hero! Nasa sa inyo, sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang You are a katotohanan. hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito. Yes, sir. Binobola ko po lang po si paring Romy, sir. But I don't find any valid
motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po kami. Napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Oh. Kung, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear. With malice ang intention mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin lukuhin mo kami dito. Ang committee ito. Sir, wala po akong intention na gano'n. Wala nga. But to start with, diloko mo na siya. Pinasakay mo, according to you. Pinasakay mo lang siya. Yes, sir. Oh, so paano kami magtiwala ang committee sa'yo kung ganoon pa lang style mo? So useless din presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. Para sa akin po, sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita ko yung dokumento at maipaliwanag sa inyo ng mas masinsin. Before you present that document, submit mo muna sa committee. Titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito. Pag-aralan ng legis namin, ng COMSEC. Kung germane yan. Otherwise, gagawin mo na namang binyo itong itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee. Pag-aralan namin. And we will get back to you. Mr. Chair. Yes, go ahead. If you're done with the question. I am done with Santiago. Pag-aralan muna yung kanyang sasabihin. Then you are free to entertain General Santiago. No. I will not question the two gentlemen. I will just go straight to the point and ask questions to Mr. Morales. Go ahead, Your Honor. Okay, Mr. Morales. Yes, Your Honor. Nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng... Bakit sayang ang bayad? Your Honor. Dahil ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador at kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po na information, nag-elicit po na information upang makuha mismo yung yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po dun sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacdac finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote,
It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused. Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. All right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis sa mga katanungan ko? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, please Sir, address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan evade nyo. my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court. How can you disagree with the No, Your decision of the Honor, Supreme hindi Court? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I am not discrediting your... I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. I am testing your credibility. Pinapangunahan mo. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, sa umpisa pa lang nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa PIDEA Leaks. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa PIDEA. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para itest yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po doon sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika patungkol po dito doon sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012. Matapos
Tapos, na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga Mr. noong Chair. 2012. Mr. Chair, Yes, go ahead, ang Senator Joy. sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang kredibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Eh, pinapangunahan mo kaagad ako. Sinasabi mo, dididiscredit ko agad yung kredibilidad mo. All right now. Yung sinasabi mong nawawalan dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo, sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Ganyan Chairman. ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at pirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po yun eh. Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na, meron bang PIDEA rito? General Lasso. Yes, si Mr. Lasso. Tinanong I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such Oh, documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungaling? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi Liar. lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Base po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jinggoy, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ko. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ko. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is photocopy? Soft copy lang. Soft copy na. So that is not authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo, which ako mismo rule na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Okay. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the CONSEC administer the oath? Comsec. Comsec.
Sige lang, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig ka. Yes, Mr. Chairman. Ulitin ko, for the last time, Yes, Your Honor. hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag Ulitin ko yung question, dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm Honor. not feeding, I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit, so confirm mo na ayaw mong sabihin, alam mo. Gano'n na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, ganun Kasi pala. makanganib, hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor, kapag kami nangyaring masama doon sa confidential informant. So ganito ngayon, at stake yung credibility mo, kredibilidad mo. Dahil you are testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung credibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang Your Honor. informant mo. Parang out of thin air, lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, Mr. go ahead, Senator Jinggoy. Maliwanag na maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Dito talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede sa pagkapa. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O hindi mo Hindi po iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay na mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Kung alam ko kung sino yung informant. Your Honor, kung natatandaan ko man, yung pangalan niya, hindi ko pa rin po talaga ipagkakaloob dahil po hindi kakayanin ng aking konsensya kapag may mangyari sa kanya. Your Honor. Well, I can give you the assurance that the Senate will protect him or her, kung sino man siya. Sige, huwag kang mag-alala. Sabihin mo, we will protect her. Hindi siya mapapaano. Sabihin mo lang pangalan. Your Honor, classic example na nga po yung ginagawa sa akin. Ako'y investigador lamang doon sa kaso. Hindi po ako akusado. Ngayon po ako po'y nakakaranas ng talagang sa aking pagkatao. Yung pakayang confidential informant. Ako nga po mismo, lang ako dito investigador lang ako, Your Honor. Tumanggap lamang po ako ng information. Andyan na tayo, Morales, Agent Morales. Andyan na tayo sa sitwasyon na yan. Andito na lang tayo, lahat-lahat. Nangyari na yung mga dapat mangyari at hindi dapat mangyari. Pero your question is, your credibility is at stake here kung hindi mo maibigay yung pangalan ng informant.
I am giving you a piece of advice. Sabihin mo na lang yung pangalan na informant mo para hindi na masabi na gawa-gawa mo lang yan. Your Honor, hindi ko po hawak ang inyong pag-iisip. Ako po'y nandito dahil doon po doon sa paglabas ng dokumento na inilabas ng vlogger. Ako po ay sumulat sa PIDEA para magkaroon ng investigasyon upang patotohanan na wala akong kinalaman sa paglabas. At sabihin sa kanila na itong dokumento na ito ay ako yung nag-imbestiga. Tungkol po dito, ako po yung nag-imbestiga. Ngayon po, patungkol po dyan sa confidential informant na yan, ay patawarin niyo po ako. Kasi po, ito po yung hindi po kakayanin ng konsensya ko kapag may mangyari doon sa confidential informant na mahigit isang dekada na po na hindi ko siya nakita. Okay, ito may nakarating sa akin information galing from other former PDEA agents. Ayaw lang niyang humarap dito sa hearing. Sabi niya, alam daw niya yan dahil sila daw nakahuli nung informant na yan. Ako, just what I received, isi-share ko lang sa'yo. Ang pangalan ng confidential informant na yan na naglaglag dyan kay Marcel Soriano ay yung anak-anakan daw ni Marcel Soriano na ang pangalan ay Ian. Ngayon, yung Ian na yan, patay na. Patay na. So, ang hirap nito mag-trace kung sino yung mga tao na binanggit. Dahil puro patay na yung mga nagbanggit. Yung Ian na yan ay dating trabahante doon sa... Again, alam ko, lumabas rin ito sa vlog ni Maharlika, pero direkta pumunta sa akin yung agent, yung former PDEA agent, nagsabi sa akin. Pero I'm not taking his statement hook, line, and sinker. Kaya sinare ko lang sa'yo na iyan daw yung hinahuli na naglaglag dyan sa activities sa kundo ni Marcel Soriano. That's fair information. Hindi ako naniniwala. Kaya sinare ko lang sa committee na ito para for you to evaluate. Mr. Chair, continue, Senator Jinggoy. Unless he names unless he remembers the name of his confidential informant, in my opinion, his credibility is zero. Mr. Chair, I would like to request the COMSEC to administer the oath on General Santiago. Yes, COMSEC. Thank you, sir. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you very much, sir. Please take your seat. Thank you, COMSEC. Okay, Mr. Morales, noong nakarang hearing, if my memory serves me right, correct me if I'm wrong, nabanggit mo si former PDEA Chief, General Santiago, at pinuri mo pa siya. Correct? Yes, Your Honor. Ngunit, meron akong video na medyo, kung gusto natin palabas, na mismo si General Santiago ay kine-question ang iyong integridad. General Santiago, kailan po nakuha itong video na ito at bakit nyo sinabi na his integrity is questionable? Mr. Chairman, Your Honor, magandang tanghali po sa inyong lahat. Medyo, because of my age, medyo hindi na ako as a matter of fact, hindi ako interesado sa hearing na to eh. Kaya lang, hindi na ako makapanood ng Netflix. Puro PDEA leak. Sabi ko, teka, kaya nung imbitahan ako, sige, pupunta na ako riyan. Meron din isang nagpunta sa akin na sabi ko, without my knowledge, sabi ko, wag mo na akong idamay dyan. Yung pala, ini-record niya yung aming conversation, which he showed sa vlog. Yung si Cap Nino Barsaga ba yun? Sabi ko, wag mo akong idamay niya. Nagulat ako, inilabas niya bigla dito sa YouTube eh. Ngayon, ang malalim kasi itong pinagmumulan ng problema ng PIDEA. Historical ang problema nito. Ang pinapalabas dito, kami mga sinungaling. Romy Enriquez, pwede Mr. Chairman, i-address ko si Romy.
Ikaw pinapalabas mo, mentionin mo na akong Director General noon. O pagkatapos sinasabi mo, pababalikan ko kayo kung nakakaintindi kayo ng organization. Hindi ako nag-iimbestiga sa inyo. Meron legal service. Kung ano man ang resulta, nire-review ko yan at pinipirmahan ko kung approve, disapprove. Kung nag-appeal ka sa civil service at nakalusot ka, di buti sa'yo, good for you. Pero huwag mo akong sisihin na itatago nyo pa kung sino Director General nyo. Ha? Hindi, patapusin mo ko. You do not address me, address the chairman. Para matuto naman kayo ng protocol. Daldalan ngayon, daldalan dito, hindi nyo i-address ang chairman eh. Ha? Huwag nyo akong ituro na hindi ko alam. Noong time na yan, Mr. Chairman, ang tao ng PIDEA galing NARCOM. Iilan ng taon si General Abinido nag-organize yan. Out of the 1 billion pesos, minagastang 500 million, yung 500 million ginamit ni General Abinido para i-organize ang PIDEA. Para i-organize ang PIDEA. Yun ang minana ko sa kanya. Kaya nabuo yung PIDEA because of General Abinido. Ngayon, yung mga tao dyan, mga galing NARCOM, maramihang pulis, nag-issue ng... PC, sir. PC, INP. NARCOM. NARCOM. Pagkatapos, ang nag-issue ang ating presidente, former President Gloria Macapagal Arroyo, na i-recall lahat ang pulis. Alam nyo, natira sa akin, 100 persons. Karamihan, admin. So, ano ginawa ko doon? I grew up as an intelligence officer. How can you operate nationwide with 100 people? Kaya na-recruit yan sila Romy Enriquez, si Agent Urales. Dahil we doon na 100 people, kaya forced to good kami na mag-recruit ng tao. Ang masakit noon, nakalustot daw siya. Ang sinisisi niya, mahina ang PIDEA. Di ba binanggit niya doon sa hearing dito? Kasalanan ng PIDEA, mahina yung nagre-recruit eh. Nakuha na siya, may kasalanan pa yung ahensya. Pagkatapos, nadesisyonan yung kanyang mga cases. Anong nangyari doon? Nag-appeal sa Court of Appeals. Nag-appeal sa Supreme Court. Sinasabi niya, mali. Ano ba yung mga tanga ba yung mga justices natin? Will that be acceptable to anyone here na yung palang mga justices natin, puro tanga? Base yun sa sinasabi niya. O pagkatapos may nagsabi pa sa akin, hindi naman abogado yan si General Santiago eh. With due respect sa mga lawyers dito, maraming abogado eh. Ha? I grew up, hindi ako intelligence officer. I never had any formal, ayan, nandiyan si General Angkan. Wala akong formal intelligence training. Ba't mula tinyente akong hinahawakan ko puro investigation, intelligence? Name the Armed Forces units, Unified Commands. Tingnan nyo kung ano trabaho ko. Kung hindi ako operation intelligence. Until I retire, nag-PIDEA ako intelligence. PIDEA is intelligence-based. Hindi mo naman kailangan. Kinuwestiyon pa ni ex-agent Morales, si Derek Carion. Hindi naman chemist yan eh. Nakalimutan niya, ni si Derek was director ng laboratory service. Ang tao niya, yung mga chemist. So, porque hindi ka abogado, hindi ka na pwede. Ang tagal ko nag-handle ng cases. Hindi ako perfect one, nagkakamali rin ako, pero hindi po pwedeng i-insultuhin ka nitong mga tao na to. Ano ba naabot nyo? You may be somebody, but I'm everything. You may be something, but I'm everything. Based on my experience. Huwag kayong mga insulto ng kapwa nyo rito. Makinig kayo at irespeto nyo yung protocol. Before you speak, sasabayan nyo. Humingi kayong permiso sa chairman. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead, you have the floor. Yeah, General Santiago, naging tao niyo ba itong si Morales? Nakasama ko nga yan. Ang problema, kaya pinapatingnan ko yung organization. Itanong natin sa kanya kung anong level siya doon sa ladder.
Sa organization, may ladder yan. Kailan po kayo naging PDEA Chief, General? I was PDEA Chief from 2006 to 2010. During the time of President Jimmy? Gloria Macapagal-Arroyo. All right. You resigned in 2010? No, 2003 from the military service. No, from PDEA, General. Kasi iba na yung dahil administrasyon. nanalo na si, palitan na si President So you Gloria. resigned na? Nag-resign na po kayo? Kaya hindi, automatic naman yun. Courtesy Because I was a political appointee. Courtesy I had to resignation. go. All right. Mr. Morales, kailan pumasok sa PDEA? 2009, Your Honor. So nag-abot po kayo? Yes, General. under my watch. All right. During the time na nagsama po kayo, na nakatrabaho niyo po si Morales, ano po ang pwede niyo sabihin sa integridad, sa trabaho ni Ginoong Morales? Alam niyo, Mr. Chairman, ako, Director General ako. Nandun sila. Nasa doormat sila eh. Doormat sila eh. As a matter of fact, within the IIS, nandun siya sa ibaba, investigador siya. Meron pa siya na, I think, nandiyan si Francia. Pero above Francia, there's somebody else. Pagkatapos, saka ka lang aakyat doon sa DG for Deputy for Operation, the classmate of our Honorable Chairman. Ang nagtataka ko, bakit he is all over? Ba't nandoon ka? Nilalampasan mo lahat ng tao. Sino? You're talking about Morales? Nakadiretso nga siya hanggang Malacanang daw eh. So he did not follow the chain of command? Yun ba ibig niyo sabihin? Walang chain of command na sinusundan. He's all over. Pagkatapos, tinira pa niya ako. Ang sinasabi ko noon, titirahin mo ko, meron tayong command group, Mr. Chairman. Ano po pagkatira sa inyo, General? Yung mga tungkol sa chemicals yan, ipahimkuan. Ang hindi niya alam, yung chemicals na dinestroy na yon, that was taken up during the conference of the command group, conference group, at the behest of the laboratory, the chemist. In-explain na wala nang gamit yan, pero po pwedeng dahil nag-offer yung kumpanya na kung ano yung diluted chemicals, bibili nila. So nagkonsulta ako. He's not a member of that group. Who was his immediate superior, General? Si Francia ka mo? Sabi si Francia, hindi ko na sila matandaan. So, wala kayong, nung pumasok si Morales sa PDEA noong 2009, wala kayong, hindi kayo nag-uusap, hindi mo siya kilala? No, I know him. I know him dahil kami yung Mr. Donut Group. Yung Mr. Donut, umupo ka ng mesa, lahat ng chismis sa buong Pilipinas, mapapakinggan mo. Kasama po siya? Nandun yung kanyang misis, hindi ko malam kung misis niya yun. Kaibigan namin eh. Kaya nung inirecommend, sila General Bobby Santiago, my deputy, recommended, inabsorb namin sila dahil talagang kailangan namin ng ahente. Wala kami talagang, good afternoon, Senator. Pwede niyo pa sabihin sa amin kung ano pagkakilala niyo rito sa ahenteng ito? Hindi nga, ang nangyari nga noon, dahil in-need kami, alam ko, investigador siya ng pulis eh, galing nga sa NAR Group, may experience. O di sige, nag-apply, dumaan sa process, na-approve. Na-approve, so nandoon siya. Ang pinagtataka ko, binanata niya ako, bandang huli, pinalitan si Gutierrez, pumalit si Gutierrez, binanata na naman siya si Gutierrez, tapos ako na magaling. Tapos, nawala si Gutierrez, pumalit si General Kakdak. May problema na naman si General Kakdak. Lahat kami may problema, siya lang ang tama. Magaling eh. Yung akala niya magaling siya, siya ang tama. Kaya kami, wala kaming karapatan lahat. Pero General, bago nyo tinanggap o nag-apply sa PDEA itong si Morales, hindi nyo ba chinek yung kanyang background na na-drop siya sa PNP, na-dismiss siya sa serbisyo, na-suspindi siya, tapos na-drop na naman sa PNP? Ba, hindi ko na kuhan yun dahil nag-present siya sa recruitment group eh. So, ibig sabihin,
he misrepresented himself. Hindi, Mr. Chairman, if I may. Ngayon lang ako nakarinig, nandito, ang daming military rito, pati si Chairman. Ano, Chairman, ang nangyayari if you are a wall? When are you dropped from roles? After 31 days ba? So, General Angkan? the chairman, Hindi na namin matanda. Pero automatically, pag ikaw nag-leave ka, nag-over ka, binibilang mo yun. Alam mong peligroso ka na, alam mong drop from roles ka, automatic. Hindi na kailangan sabihan ka, alam mong goodbye ka na. alam naman natin yan, sir, na ang kasunod ng drop from roles is discharge from the service. Kung hindi mo maagapan, hindi ka makapag-report. Automatic yan. If you're dropped from roles, ang succeeding is orders yan to be issued is talagang dismissal from the service. Yes, that is the process, Mr. Chairman. That's the process. Yeah. Pero alam mo, pag lumampas ka, alam mo na automatic, you're dropped from Mr. roles. Chair. Yes, automatic. General, maliwanag na maliwanag dito sa kanyang PDS. Nakalagay dito, have you ever been formally charged? Ha? Ang sabi niya, no. Pero, he misrepresented himself to the PIDEA dahil marami siyang kaso. Pangalawa, have you ever been separated from the services in any of the following, ano ito? Malabo na ba ito? Modes of resignation, retirement, dropped from the roles, dismissal, termination, end of term, finished contract, awol, or phased out in the public or private sector? Ang sinagot niya, no. Pero, he was dropped, he was dismissed from the service, from the Philippine National Police. Tinanong kita last hearing if you misrepresented yourself sa PDS mo na sinabit mo sa PIDEA, na you were not dropped from the PNP role and was not dismissed and suspended. The PDS was made under oath. So malinaw na nagsisinungaling ka sa PDS mo. Dahil dito, maliwanag na sinabi mo na wala kang mga kaso. Sabi mo, no. Tapos dun sa mga, may tanong dito sa PDS, have you been separated from the service? Sinabi mo, no. O pero dito, natanggal ka sa serbisyo, meron ka mga kaso, you misrepresented yourself. O di sinungaling ka. Mr. Chairman, pwede sumagot. Your Honor, gaya po nung nasabi ko nung... But before we continue, pasensya ka na, Sir Senate President, ilang minutes ka na nakaupo dito, I failed to recognize you. Masyadong malalim yung iniisip ko eh. Pasensya ka na. I would like to acknowledge the presence of our Senate President, Senator Mig Zuberi. Sorry, Your Honor. Maraming salamat, Mr. Chairman. I'll give an opening statement after the gentleman answers the queries of Senator. So, Senator Jinggoy, after that answer, we'll yield the floor to the Senate President. Go ahead, Agent Morales. Your Honor, na-comply ko po yung mga requirements. Yung pong binabanggit ni Honorable Senator Jinggoy Estrada, ito po yung may mga pinabago sa akin ang PIDEA HRS nung panahon po na yon. Kasi may mga information po ako doon na hindi ko pa alam kung ano yung status noon. Ngayon, nung bago ako tanggapin ng recruitment committee, na-comply ko po lahat, pati nga po mga clearances eh. Ngayon po, ako po, nire-respeto ko po si Gerald Sagdag. Agent Morales, klaruhin lang kita. Kung you misrepresented yourself, sigurado ako, yung mga taga-PIDEA people will run after you and will charge you with fraudulent appointment or fraudulent enlistment niya sa armed forces eh. Hahabulin ka talaga kung nag-misrepresent ka. I am sure, hahabulin ka. Your Honor, Mr. Chairman,
No recruitment po, recruitment process, na-comply ko po lahat yung kaya nga po ako nagkaroon ng appointment. At ako po ay naging subject po nung background investigation ng PIDEA. Ang ano po niyan, ang PIDEA po, ang tumanggap sa akin. Yung sinasabi po ni Gerald Santiago na sinisisi ko po siya doon sa hindi po. Ako po, personal na ni-recruit ni Gerald Junicio Santiago. Ako po ay naglalakad sa Green Hills. Huminto po yung kotse sa harap ko mismo. Ang sabi niya sa akin, gusto mo magpideya? Sabi ko, sir, qualified po ba ako? Di ba board passer ka? Yes, sir. Oh, may barong ka. Sabi niya sa akin, yes, sir. Punta ka ron kay Wilkins. Alam mo yung Castañeda? Yes, sir. O, punta ka ron. Akala ko pa nga po kung sino po yung Wilkins. Yung pagdating ko nga po ron, yung po pala, yung superintendent ng PIDEA Academy. So, nung araw na yon, hindi na po ako nakauwi. Meron pong gentleman's course po doon na kinakandak. At yung Mr. po... Chair, if I may, the narratives of Mr. Morales is not germane to the question that I've asked. No? What I was asking is that, did you misrepresent yourself when you applied for a position at the PIDEA? Because it is very clear in the PDS that you misrepresented yourself. Despite the Mr. fact. Chairman, Your Honor. Answer directly. The question. Wala po akong represent, Your Honor. Kasi po, kinomply ko po yan doon sa PIDEA admin. Kinomply ko po yan. Yan pong mga hindi ko po alam yan na basta kinomply ko po yan. Kaya nga po nila ako tumanggap eh. To continue, Your Honor, Mr. Chairman. No. What did you comply, Mr. Morales? What did you comply? Wala. Dito sa PDS mo, ang sinagot mo at ang tanong sa'yo, have you ever been formally charged? Sinagot mo, no. Pero marami ka namang kaso rito. At inuulit ko, have you been separated from the service in any of the following modes? Resignation, retirement, drop from the rolls? You said, no. Di sinagot mo, no, maliwanag naman. Your Honor, yung nga po kinumply ko po, Your Honor. Tapos dito sa nakalap natin mga records mo, marami kang mga kaso. Mr. Chairman, normal po doon sa operatiba ang magkakaso. Why did you misrepresent yourself? Your Honor, wala pong misrepresentation dyan. Dapat sinabi mo, yes, you have been formally charged. Recording in progress. Mr. Chairman, Your Honor, ako'y nag-comply doon sa hinihingi ng PIDEA recruitment doon. Gerald Santiago, you were PIDEA chief at that time. Kung nalaman nyo po na marami kaso po ito, na he misrepresented himself, doon sa pag-apply niya sa PIDEA, will you still accept him? Sino naman ang... kahit sino naman yan, pag alam mo, niloloko ko, ba't mo tatanggapin? Saka, dalawa pa yan, idadagdag ko lang. Correct me if I'm wrong, Mr. Chairman. Ang kaso, dalawa, administrative, and the other one is criminal. Yung administrative, pwede kang makalusot dyan eh. Yung criminal, pag nakalusot ka dyan, pasasabihin mo, Kwan, nakapending pa, hindi pa nare-resolve, maraming requirement ang criminal prosecution. As a matter of fact, pagka criminal prosecution, ayan, si Romy, hindi pa nakapasa sa baryan. Pinantay ka na. Tapos pagtalo kayo sa akin dito, hindi ako abogado. Pagka criminal prosecution, kailangan dyan, it is always beneficial. Ang approach natin yan, benefit of the doubt is given to the suspect. Pagkatapos may two-witness rule tayo dyan. As a matter of fact, yung sinasabi, nakinig ako siyempre si Congressman Marcoleta, bilib ako dyan, pinapanood ko. Kaya ko nalaman na yung photocopy is secondary evidence. Secondary evidence. Pero babalikan natin yung tanong,
kung nasa yung secondary evidence, again, nasaan yan? Yun ang root of contention dito sa hearing na to eh. Nasaan yung original? O pagkatapos, tinatago, ito naman si Maharlika, pinangalanan yung, siya na nagturo eh. Nasa vlog yan eh. Tinuro niya kung sino source. Nag-volunteer daw na nag-report. Ngayon, kung papakinggan ko lahat at papaniwalaan kung napapanood ko sa YouTube, eh wala na, ang gulo-gulo na natin lalo. Hindi mo naman alam kung sino totoo at sino mali ron sa YouTube eh. Marami niyan kung magsalita. Eh, meron ko may mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mo kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. Ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional storytelling a liar. STL, yun ang sabi sa akin. Kilala ka nila. Okay, Sir, with the indulgence of Senator Jinggoy, I would like to yield the floor to the Senate President because he has a very important thing to do. But Just before one that, Senate President, sir, just would like to answer the comment of General Santiago. This is about the rules of the Senate, Section 10, Rule of Evidence. Technical rules of evidence. Kaya kung sinasabi mo, primary man o secondary or whatever evidence yan. Technical rules of evidence applicable to judicial proceedings which do not affect substantive rights need not be observed by the committee. So kaya nga sir, sabihin mo, to be technical about it, hanapin natin yung physical na papel na yan, yung papel na yan. Pero ako tinanggap ko yung soft copy. Tinanggap ko lang dito sa Senado. Because hindi man ito korte talaga. This is investigation in the aid of legislation. Thank you, sir. Go ahead, Senate President. Mr. Chairman, hindi nga ako pulis eh. Kaya I'm very happy. Na-educate ako rito. Pwede na akong mag-take number sa mga hearing nyo eh. Pero ang point ko dyan, kaya ako naman na-cite yung celebrated case namin sa Mayon. Nahuli namin yung mga pulis doon sa Jollibee, sa Mayon. Pinailan namin ang kaso yun. Pagkatapos mayroong vehicle doon, na-convince kami because based on surveillance, gamit nila raidado, yung dinismiss din nila Magalong eventually. Nandun sa kabila. Sinabihan ako ni Judge Panganiban ng Quezon City RTC, General, talo tayo. I immediately agreed. Dahil yung evidence na ituturo namin, do alam namin kanila, nasa other side of the road. Okay, sir. Thank you. Thank you for that. Senate President, sir, you have the floor. Yes, maraming salamat, Chairman, sa ating mga resource persons today. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating mga senators present, magandang hapon din. We have been monitoring the committee hearings being conducted by the Committee on Public Order, and very serious accusations have been made. Whether they have merit or not is a whole other matter. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence.